Okay, good morning everyone, no, and happy weekend. Um, Empty na yung bahay namin kasi nakalipat na kami, no. O tara, kwentuhan muna tayo saglit. Okay, pag-usapan naman natin ngayon, no, pero paglilinaw ko lang, hindi po ako isang doktor, ha. Yun lang ha, paglilinaw. Pag-usapan natin ngayong umaga, bakit marami pa rin mga kababayan ang naniniwala sa mga sabi-sabi, no, na pag nagpahid ka ng ganito, gagaling ka, wala namang sapat na ebidensya. O kaya wala namang research na nagawa, no? Para suportahan yung kanilang claim pagdating dun sa sinasabing pahid-pahid o tapal-tapal. O let's say, sabihin natin, ipahid mo to, gagaling ang hypo o ang hyperthyroidism, no? May mga ganon, no? Pero sa isang banda, wala namang nangyayari. So, may hypo ka pa rin or may hyper ka pa rin. O tara, kwentuhan tayo saglit. Okay, number one. Please, huwag kayong magagalit ha. Number one, ang madalas kong ma-observe, bakit marami pa rin mga kababayan tayong naniniwala ng dahil lang sa sabi-sabi o kaya sa haka-haka. Number one, sinasabi ko na sa inyo, no? Kakulangan sa kaalaman. Imbis na magtanong kayo sa professional, sa doktor, sa espesyalista. When you say doktor, espesyalista, may mga PRC license po yan. Ibig sabihin, may karapatan po silang manggamot. Okay? May karapatan silang magreseta, manggamot, o kaya may karapatan sila na mag-opera kung kinakailangan mag-opera. Okay? So, yun yung dapat natin gagawin, ha? Pangalawa, okay, syempre naiintindihan naman natin, no? Andiyan pa rin naman yung may kakulangan tayo pagdating sa pera, no? Hindi naman tayo lahat pare-pareho ng kapasidad, no? Na gumastos pagdating sa pagpapagamot. Pero ibabalik ko sa iyo yan. Okay, wala kang pera pero mas gusto mong pumunta sa mga kwak-kwak, no? Yung putak lang ng putak, wala namang napatunayan, no? Na nakagaling. Mas lumala ang sakit mo. Imbis na gumastos ka lang ng 500 pesos hanggang 1,000 para sa check-up, na times 10, no? Kasi nga, dinelay mo ng dinelay yung paggaling mo. Imbis na nagpa-check-up ka, binigyan ka ng tamang gamutan, ito yung Topdin mo, ito yung levothyroxine mo, ito yung propanolol mo, mas pinili mong makinig sa kwak-kwak. So, yung sakit mo, mas lumala. Kasi nga, imbis na 1 buwan pa lang, 2 linggo pa lang, magaling ka na or kontrolado na yung sakit mo, dahil doon ka naniwala sa kwakwak, di times 10 natin yung gastos mo, o kaya times 50 natin, no? So, ganun. So, nire-respeto ko yun kung minsan may mga kababayan pa rin tayong tumatakbo sa mga kwakwak. Okay? So, nire-respeto natin yon pero hindi po ako naniniwala sa kwakwak. Yun po yung katotohanan doon. Okay, pagdating naman sa kwakwak, pangatlo, pag-usapan din natin yung mga influencers or kung anong tawag nyo, vloggers ba yan, mga yan, na mas pinapatronize nila daw ang mga produkto na ipinahid lang sa leeg, sa ulo, kung umokay na. Minsan kumukuha pa sila or gumagawa pa sila ng mga deep fake account kagaya ng mga sikat na doktor ngayon na hindi naman pala nagpo-promote ng mga produkto, no? So, maging mapanuri tayo kung totoo nga ba sila yung i-endorso ng mga gamot na yon, no? For example, sa high blood o kaya sa ganito, uminom lang ng ganito. Tanggal na ang sakit. Yung pala, kinuha lang yung mukha ni Doc, ipinatong lang doon sa kung sino mang magaling gumawa doon sa AI na yon o sa computer na yon. So, syempre, hindi naman tayo lahat knowledgeable pagdating sa mga gano'n, no? So, mas naniniwala tayo. But, pwede naman natin siyang ma-prevent kung magiging mapanuri po tayo. Okay? Pwede natin tingnan yung link or pwede natin i-confirm kung totoo nga na nag-i-endorso siya noon. Okay? Minsan makikita nyo yung gamot, hindi naman aprobado ng Food and Drug Administration, no? So, ibig sabihin nun, fake siya or scam siya. Kukunin lang nun yung pera mo. Okay? Pang-apat, ayaw nating harapin o ayaw nating tanggapin ang ating kondisyon na meron tayong problema sa thyroid, no? Halimbawa,
Meron kang hyper, meron kang hypo. Wala tayo nung acceptance. Kaya naghahanap tayo ng shortcut method kung paano tayo gagaling, which is, ito na kasi tayo eh. Tulad ko, no, nag-undergo ako ng RAI, ibig ko sabihin, hindi naman siya gagaling pero nakokontrol naman yung hypo ko, no? So, ganun. Naghahanap tayo ng shortcut na, pag kinain ko daw to, pag hindi daw ako, tawag dito, kumakain ng ganito, ng ganyan, no? Naghahanap tayo ng shortcut, hindi naman po pwede yon. Kailangan, magpapacheck up pa rin tayo. Sabi mo sa akin, ako nga ganito hindi ako kumain ng ganito. Ikaw, paano yung ibang kondisyon? Yung ibang tao na may iba't ibang kondisyon din, no? So, mahilig tayong mag-shortcut, no? At saka ayaw natin tanggapin na may condition tayo. Yun yung isa sa mga problema natin. Panglima, okay? Mas naniniwala pa rin talaga tayo sa mga sumikat lang na wala namang na-publish or wala namang research na nangyari sa kanya yon, no? So, mas naniniwala pa rin tayo doon to gain more views. Okay? O, halimbawa ako, sasabihin ko sa iyo, uminom lang ako ng Salabat, natanggal na yung problema ko sa thyroid. Syempre, ikaw na viewers, okay? Dahil marami akong subscribers or let's say, ang subscribers ko nasa 5 million o kaya nasa 10 million. Sinabi ko lang sa iyo, syempre maniniwala ako kay Rachel. Sorry, 600 subscribers pa lang tayo. Ba't paniniwalaan mo ko? Hindi, joke lang. No? So, ako kasi, guys, sinasabi ko sa inyo to dahil na-experience ko to. Nagpapacheck up ako ng maayos sa mga professional or sa mga espesyalista, no? Papacheck up tayo. Kaya ako ibinabahagi to. Kung maniniwala kayo sa akin, nasa sa inyo na yon. Pero ako, in good faith ako. Kaya ako ginagawa tong vlogging ko na to. Okay? So, sino ba yung sikat, no? Sikat. Okay, gumaling yung yung sakit ko, ininom ko lang to. Lagyan mo lang to ng konting asin, konting asukal, ininom ko. After 2 days, 3 days, hindi na ako bumalik sa doktor. Mas naniniwala pa rin ang iba sa atin pagdating sa ganun. So, 2025 na, please lang, no? Pumunta po kayo sa tamang tao. Iyon ay ang mga doktor. Okay? Nire-respeto ko naman kung ano yung pananaw nyo pagdating sa mga kwak-kwak na yan. Bahala kayo. Nire-respeto ko kayo. Pero ang sinasabi ko, opinion ko, dahil nasubukan ko, napag-aralan ko. Okay? Yun yung gusto kong sabihin. Pasensya na, huwag kang magagalit, pero napapansin ko, marami pa rin kababayan tayong nagpapaniwala sa ganyan. Unang-una, vlogger, magbibigay ka ng ganito. Buti sana kung yung doktor, yung vlogger doktor, kagaya nila Doc Dex Makalintal, ni sino to? Si Doc Willie Ong, si Doc Rob, yan, yung mga ganyan. Okay, pangalan to, si Doc Alvin. Yung mga ganun. Mga PRC yan mga PRC holder yung mga yan. Ibig sabihin, may karapatang manggamot yung mga yan. May karapatan silang magbigay ng reseta. Di ba? So, doon kayo maniwala sa mga professional, hindi kung kanino. Okay? Kung sasabihin ko sa'yo, ano lang yan, uminom ka ng levothyroxine. Kasi parehas naman tayong hypothyroidism, so maniniwala ka. Ako, hindi ako maniniwala kasi magkaiba tayo ng katawan. Kung ang dosage mo mas mababa, kailangan ko mas mataas o kaya baliktad. Kung mas mababa naman ang akin, bakit ko gagayahin yung dosage mo? No? So, ganun lang. Kakainin ko yung diet mo, what if allergic pala ako dun sa diet na yon? Hindi ka po pwede ng isda. Hindi ka po pwede sa mga seafoods, di ba? So, bakit ko gagayahin? So, dapat nagpapacheck up po talaga tayo. So, nakakasave ka na ng oras. Mas madali na tayong makontrol ang kondisyon or gumaling ang nararamdaman natin. Hindi pa tayo napahamak. Okay? So, baguhin na natin yung mga mindset na yan. Naniwala kay ganito, naniwala kay ganyan. Pasensya na kung medyo harsh ako kasi yun yung madalas ko ma-observe hanggang ngayon pa din.
Kaya nga yung mga estudyante ko sa Human Anatomy and Physiology noon, no, kahit dito sa human reproduction, yung mga estudyante ko dyan, talagang sinasabi ko yung mga hindi totoo, no? Talagang nilalagyan ko yung klase ko, let's say nasa ano ko, nasa digestive system. O kaya nandito sa ah, cardiovascular system or circulatory system, no? Dinudugtungan ko 'yon kasi alam ko namang mali yung mga nakaugalian or nalalaman nila, no? Unlike sa atin, kahit papaano naman alam natin 'yan. Okay? So, wag na kayong maniwala sa mga ganung bagay, ha? I-change nyo na ang inyong mga mindset pagdating sa kalusugan, lalong-lalo na kung meron tayong kondisyon, o kagaya natin, may kondisyon tayo. So, dapat pagtuunan natin ng pansin, no? Say no to quack-quack, what the. Hindi ako sang-ayon dyan, pasensya na kayo. Nire-respeto ko pero hindi ako sang-ayon dyan. It's a big no-no for me. Okay? So, paano? Uwi na muna ako. Gutom na ako. Tawag dito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Uminom kayo nung maintenance nyo, levothyroxine, o kung meron kayong sa diabetes, hypertension, inumin nyo ng maayos. Nadudugsungan nun yung buhay ng tao, ng pasyente. Kaysa maniwala kayo sa kwak-kwak na mas paiiksiin pa ang mga buhay natin. Ha? So, paano? Hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless everyone.